you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music. Hot FM. Hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol po sa pananampalatayang Islam. Ngunit bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan yung atin pong panawagan na kung saan po ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato, at yan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa atin pong branch po ng Mindanao People Dawa Association na kung saan ito po ay matatagpuan sa City Square Building dito po sa Notre Dame Avenue, Cotabato City. At ganun din po, no? Bukas din po yan alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Sa mga kapatid po natin, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin mga Kristiyano na patuloy ang kanilang pagsasaliksik sa pananampalatayang Islam, kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw, no? Bumisita sa atin pong tanggapan upang tayo po ay magkakaroon ng tamang pagkakaalam kung ano po ba ang Islam, ang relihiyong pinaniwalaan ng mga Muslim. At sa atin naman pong mga taga-subaybay sa YouTube, ang atin pong programang pang-radyo ay maaari na ring makita sa internet sa pamamagitan po ng youtube.com. Ang gagawin po lamang na ating mga kababayan ay search or i-type po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay nyo makita ang iba't ibang paksa, no, ng ating paluntunan dito po sa radyo. At sa mga kababayan po natin na kung saan ay nais na maging bahagi ng ating paluntunan, maging dito po sa Pilipinas o doon po sa ibayong dagat, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa atin pong hotline number. Ang atin pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito, ang inyong magiging lingkod, Brother Khalid Sanchez. At of course, kasama ko rin po sa hapong ito ang aking mga tagabasa. Ano po? Andyan po sa aking likuran si Brother, yung dalawang yan, babati rin po yan. No? Unahin na lang po natin yung aking magiging tagabasa ng Quran sa hapong ito. Siya po ay isang hafiz, no? Ibig sabihin po niyan, yung pong naka-memorya, nakasaulo po ng buong Quran. Hindi lamang po mga talata o sura ng Quran o ilang mga sura ang memoryado, kundi buong Quran po, no? Mula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 114 ng Quran, sa ulado po, letra por letra. At yan po ang siya po ang ating maging tagabasa sa hapong ito sa ating palatuntunan. Siya sa kauna-unahang pagkakataon
ay ipakilala ko po sa inyo ang aking tagabasa, si Sheikh Nobel. May pagkas lang ng konti ang pagbabasa. Ang pagka-pronounce ng kanyang pangalan. Sheikh, baka meron kang babatiin dyan. Nasa iyo po ang mikropono. Baka meron kang mga kaibigan na babatiin o meron ka bang asawa na pasasalamatan o mga magulang mo. Ayan, umpisahan mo, Sheikh. Medyo mahihain ng konti pero normal po yan sapagkat yung mga hafiz, ganun po talaga yun. No po. Sige po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po ang mga magulang ko doon sa Pagadian, Banali, Pagadian City. Okay. At Hindi raw tayo napapakinggan. Ano kayong nangyari? Pakitawag si Jones. Sandali, habang inaayos natin. Ito muna ang gagamit mo, Sheikh. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Jones. Binabati ko po ang mga magulang ko doon sa Dinas, Zamboanga del Sur at mga kapatid ko doon sa Banali, Pagadian City. Anong pangalan niya? Yung dalawang kapatid ko na babae, si Hadia at saka si Nergis. Masya. Ayan. At binabati ko din po ang mga Ano natin? Technician. Ano niya? Si Jones. Jones. binabati ko din po ang mga kamag-anak ko doon sa Dinas, Zamboanga del Sur. At yun lang po. Okay. Ayan. Yan po si Sheikh Nobel, no po, yung ating tagabasa po sa hapong ito ng Quran. Of course, ang tagabasa rin po ng ating mga translation, unahin na natin si Brother Debitong, brother. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa mga kapatid nating Kristiyano, sa mga nakikinig sa mga oras na ito. At bago po ang lahat ay gusto ko lang po batiin ang aking pong mga magulang dyan po sa Sharif Magwak, Maguindanao. Sa apati po, yung mga kapatid ko dyan, sila po ngayon bro ay nakikinig sa kasalukuyan ito. Pati po lahat po ng mga organisasyon po namin sa Ulul Albab. Sila Alkaka pero wala po sila ngayon kay nagtagpig po sila ngayon, pati si Mamadra, Brother Lolo, hindi po natin sila marinig sa oras na to kasi nasa kwan po sila, nasa school, nag-aaral po sila ng takpiz. Pero yung puso po nila ay dito rin po, yung mga naiwan nilang mga alaala po ay lagi po natin isaulo po. Bali, hanggang dito na lang po, and wassalam. At si Brother Libog, brother, ang walang sawa sa kalibugan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid namin, mga Muslim, at sa binabati namin yung mga magulang namin po at sila Makapagas Jainan at saka yung nanay ko po si Jalika Saban at saka yung mga kasama namin sa Ulul Albab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, yun po ang magiging tagabasa o makasama ko po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Ako rin po ay merong mga babatiin, no? Yung ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig po ng mundo, no? Kailangan din po nating batiin. Okay? So, Hindi raw marinig kasi Jones. okay. Syukran. Yun lang pala, no? I-testing mo nga, Sheikh. Test mic. Marinig na? Okay, good. Syukran. Okay. Binabati ko po ng maligayang pagkikinig si Sister Estela Lumasay Pandalangan ng Abu Dhabi,
si Engineer Tisan Gamaludin at Noruddin Bila ng Qatar, sa Kinabilya ng Mindanao, Yusuf Seruela ng Riyadh, Hadzi Zainab Pasandala ng UAE, Elmer Tuyungan ng Riyadh, Aisha Iba Texon ng Malaysia, Angel Mamadra ng Dubai, Marshall Pitalio III ng Cebu, Lucas Pawa ng Kingdom of Saudi Arabia, M. Raina Ugga ng sa Pilipinas ito, Jibril Estiban ng Jeddah, Raihana Manantan Kasantusa ng Jeddah, Hasan Pablo Duazo ng Doha, Qatar, Princess Khadija Sansawi ng Madina, Alan Morales Almuete ng Kuwait, Sharifa Samaon ng Riyadh, Queenie Balina ng Kuwait, Abdurrahman Garnet Nabaska ng Balik Islam Society, Bansalan, Davao del Sur, Nasir Udin Riyadh ng Riyadh, Nasir Udin ng Riyadh, Iralyn Patnaw ng Singapore, Rasmia Abbas ng Kuwait, Xiamen Iskak Urabang ng Damam, Erlinda Domingo ng Jeddah, Romeo Rakrakin ng Qatar, Haniza Dionzon ng Dubai, at si Bay Amal Kebar ng UAE. Yun po ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako po ng bansa o ng mundo. Ano po? Assalamualaikum sa inyong lahat mga kapatid. So, ready na yung aking mga kasamahan. So, kung ready na kayo, umpisahan na natin ang pagtalakay sa mga katanungan po na ipinadala po sa atin. Unang katanungan po mula sa isang nagngangalang Mac Andy Ismail Asa. Salam. Sabi niya, walaikum salam. Tanong po ng mga non-Muslim. May tanong. Ano ang tanong ng non-Muslim? Paano daw ibinaba ang Quran? At sino daw ang saksi sa pagbaba? Ang kanyang katanungan ay kung paano daw ibinaba ang Quran at kung sino daw ba ang saksi. No po. Ito po ang kasagutan, of course. No? Itong Quran, ito'y ibinaba sa kaalaman ng Allah. At ang saksi, of course, yung nagbaba at yung mga malaika. Saan po natin mabasa yan? Sa chapter 4, ang talata po ay 166 ng maluwalhating Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Diabeto. Datapwat kung tuminggi na ang Datapwat kung tumanggi na. Datapwat kung tumanggi na ang magpatotoo sa inyo ang mga Hudyo, si Allah ang nagpapatotoo sa bagay na kanyang ipinadala, Yan. ang Quran, sa iyo, O Muhammad, at kanyang ipinanaog ito sa kanyang kaalaman, at ang mga anghel ay nagpatotoo rin, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Ayan, kita mo kapatid, sabi diyan, ang nagpatotoo daw dito, ang tinutukoy ay ang Quran, ang nagpatotoo o saksi ay ang Allah, at kasama diyan yung mga anghel. No? Ngunit, sapat na si Allah bilang saksi. At kanyang ibinaba ito, ang maluwalhating Quran, sa kanyang kaalaman, no? Sa kanyang knowledge, ilm, kaya nga sabi doon, ilm, di ba? Yun ang sabi niya. Ngunit, maring maitanong mo, sino ang nagbaba nito? No? Maring maitanong sa akin ng ating kapatid na ito kung sino ang nagbaba nito at saan niya ito ibinaba. Yan. Basahin natin sa chapter 26. Sisimulan natin sa 192 hanggang 194. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At katotohanan, ito ang Quran ay isang kapahayagan mula sa Panginoon ng alamin. Alamin, no? Sangkatauhan, mga jin, at lahat ng mga nilalang na ipinanawag ng mapagkatiwalaan. Espiritu, si Gabriel, Arkanghel, sa inyong puso, O Muhammad, Sa iyong puso. upang ikaw ay maging isa sa mga Tagapagbabala. Ang liwanag po, ano, sabi sa maluwalhating Quran, ito raw ay isang kapahayagan, no, mula sa Panginoon ng sanlibutan na ibinaba ng ruh, yung mapagkatiwalaang ruh. Of course, ang tinutukoy dito ay ang anghel na si Gabriel na kanyang ibinaba dun sa puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong, no, sa texter po natin na nagtanong. Mula po kay texter 0926-8157-057. Salam brad, walaikum salam. Tanong lang po, makapasok din ba sa langit ang mga taong nagbigti? It's me, Kim Mangulamas ng Dato Piang. Ito rin po yung tanong ng isang brother natin na nag-text po ngayon, no? Ang tanong niya ay katulad din ng tanong si Jet Sinswat ng Awang, no? Sabi niya, makapasok din ba sa langit ang mga taong nagbigti? Of course, ipinagbabawal po sa maluwalhating Quran na atin pong ipahamak ang ating mga sarili. Saan po natin mabasa yan? Yan po ay sa Suratul Baqarah sa chapter 2. Ang talata ay 195. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At gumugol kayo ng inyong kayamanan. Alalang saranggas, kapakanan ni Allah, alalang baga ang jihad, at huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa inyong kapahamakan. Yan. Dahilan sa jihad, paggugol ng kayamanan at pagtungo sa jihad, datapwat magsigawa kayo ng mabuti kabutihan sa pamagitan ng pagsamba kay Allah at paggugol ng kayamanan, sapagkat si Allah ay nagmahal sa mga gumagawa ng kabutihan. Ang liwanag, no? Sabi diyan, at huwag hayaan ang inyong sarili. Huwag hayaan ang inyong mga sarili na maghantong sa inyo sa kapahamakan. Wala tulku, tama ba yun? Wala tulku biaidikum. Yun, wa ahsinu. Inna Allah yuhibbul muhsinin. So, mula po dito sa ating sa sinasabi ng dakilang tagapaglikha na ipinagbabawal niya na ating dalhin ang ating sarili o yung ating mga kamay mismo ang maging daan upang ating ilagay ang ating sarili sa kapahamakan. Yung pagbigti, ito po ay isang uri ng kasalanan, no? Sapagkat bawal po ang ipahamak ang sarili. Kapag magbigti ka, Brother Libog, ipinapahamak mo ang iyong sarili. In short, nagkasala ka ngayon. Kaya kung ang tanong, siya ba'y makakapasok sa paraiso, abay, sad to say, hindi siya makapasok, kapatid. Ano po? Sapagkat ang ginawa niya ay isang kasalanan. No? Subalit, ang mga bagay na ito, si Allah ang final na magdidesisyon. Ano po?
Yun po ang ating kasagutan sa nagtanong. Mula po, ito pa, yan po ay sa side po ng Quran. Paano naman po sa side ng Biblia, no? Sa Biblia po, sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, maging sa Biblia ay merong mga issue ng mga pagpapakamatay. Yan. Baka po ma-misquote, ano po. May mga issue rin po na pagpapakamatay sa Biblia. Maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, meron pong mga kilalang mga personalidad na kung saan ito po ay nagpapakamatay sila. Halimbawa po, sa panahon ni Samuel, ni Propeta Samuel, no? Sa kanyang kapanahunan, yung pong hari ng Israel na ang pangalan ay si Saul, siya po ay nagpakamatay, mga kababayang mga Kristiyano. Yan po ay mabasa natin sa Biblia. Ako po magbabasa. Mababasa po natin yan sa unang Samuel. Ang kabanata po ay 30. At ito, unang Samuel 31. Simulan ko po sa 4 hanggang 5 po yan. Nagpakamatay po ito, no? Sabi dito, ganito po. Nang magkagayo, sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mo ang iyong tabak at lagpasan at pagpalagpasan mo ako niyaon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y palagpasan at ako'y kanilang pahirapan. Ngunit ayaw ang kanyang tagadala ng sandata, sapagkat siya ay totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpakabuwal sa kanyang tabak. Yan. Maging ang hari po ng Israel, yung si Saul, ayon po sa Biblia, siya po ay nagpakamatay. Maging yung kanyang alagad, kapag isusunod mo sa 22, nagpakamatay din po yung kanyang kasundaluhan. Kaya nga po, may mga issue rin po ng pagpapakamatay sa Biblia. Ngunit sa maluwalhating Quran, inuulit ko po, ito ay bawal, no? Ito po ay pinagbawal ng maluwalhating Quran. Mula po kay Texter 0935-7959-386. Sino naman si Manalo? Siya po ba ay Diyos o anghel? Sinong Manalo po, kapatid, ang tinutukoy mo, no? Mahirap kasi, mga kababayan, ang magsalita o sasagot sa isang tanong na kulang, sapagkat marami pong tao na ang kanyang apelyido ay Manalo, di po ba, kapatid na Debetong, no? Kapatid na marami. So hindi sinong Manalo ang tinutukoy niya? Si Manalo. Pwedeng si J. Manalo. Saka si Manalo sa Iglesia ni Cristo. Pwede rin yung Manalo ng Iglesia ni Cristo. Pero kasi general, Manalo lang. Wala siyang sinabing pangalan, only apelyido, no? Kaya hindi natin pwedeng sasagutin ito, sapagkat baka mate-technical tayo dito, no? Sapagkat ang sabi niya ay Manalo lang, walang pangalan ito. Sana kinumpleto ng ating texter kung sinong Manalo ang kanyang tinutukoy at sasagutin natin, no? Okay. Mula po kay texter sa abroad ito galing, no? 9715569483132. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Tanong ko lang po, totoo po ba na si Jesus ay sumuway sa Allah? At saan at ano po ba ang sitwasyon na sinuway ang Allah? Isang text po ito galing kay Salma, o galing ito sa abroad, kapatid. Ang tanong niya ay, totoo daw po ba na sinuway ng Diyos, sinuway ng Allah, o sinuway ni Kristo si Allah? Sa maluwalhating Quran po, wala po akong nabasa so far na si Kristo ay sumuway sa mga utos ng dakilang tagapaglikha ng Allah. In fact, kung pagbabatayan po natin ang maluwalhating Quran, ni minsan ay hindi sinuway ng Allah o hindi sinuway ni Kristo ang utos ng Allah, no? Ni minsan, wala siyang sinuway na utos ng Allah. Bakit? Sapagkat kung ano po ang mga bagay na gustong sabihin o ipagawa ng Allah kay Kristo,
Yon po ang kanyang sinasabi at ginagawa. Saan po natin mabasa yan? Yan po ay mabasa natin sa chapter 5. Ang talata po ay 117 ng maluwalhating Quran, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum. Yan. Sige, hanggang doon lang. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, subukan muna natin si Brother Sheikh Nobel na basahin ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Arabic lang kasi ang panay na rinig natin sa kanya. Tagalog tayo. Pinakamalapit na kahulugan. Kaya? Sige, si Brother Libog. Huwag mong libugin, ha? Sige. Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, malibang lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin. Sabihin, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon, at inyong Panginoon. Yan. At Hanggang dyan ako lang. ay isang saksi sa kanila. Ayan. Ang liwanag, sabi ni Kristo, kailanman. Sabi niya, kailanman, sabi niya, ay hindi ako nangusap sa kanila, no? Sa mga bagay, maliban lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin. Sa makatuwid, Brother Daibetong, kung ano yung mga sinasabi o ipinahayag ng Allah kay Kristo, yun lamang ang kanyang sinasabi at ganun din ang kanyang ginagawa. Sa makatuwid, wala siyang sinuway na utos, no? Wala siyang sinuway o sinira na utos galing sa dakilang tagapaglikha. Yan po ay sa konsepto na mababasa po natin sa maluwalhating Quran. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia? Yan. Sa Biblia po tayo. Sa Biblia, mga kababayan, huwag lamang pong magalit sa akin yung ating mga minamahal na mga kababayang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga kababayang mga Sabadista, na kung saan ay kapag araw ng Sabado ay sila po ay nagsasagawa ng tinatawag na pangingilin. Kapag Sabado po sila ay nangingilin, no? Sabado, nangingilin po sila. Sa Biblia po, maliwanag na itong pangingilin sa araw ng Sabado ay sinira ni Kristo po yan, no? Sinuway ni Kristo, sinira niya po yan, no? Kaya nga po ako'y nagtataka, no? Ako'y Kristiyano pa, kung bakit bising-bising ang ating mga kababayan, mga Sabadista, sa pagsasagawa ng pangingilin sa araw ng Sabat. Samantalang maging si Kristo, nung kanyang kapanahunan, abay sinira niya po, no? Sinira niya ang pangingilin o itong araw ng Sabat. Sinira niya po yan. Saan po natin mababasa? Ito po ay sa aklat ng Juan, chapter 5, ang talata po ay 18, ganito ang pagkakasabi. Sabi niya, dahil nga dito'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya, ang tinutukoy ay si Kristo, na siya ay patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Ayan. Sa punto po ng bersikulo na ating binasa, ay sinasabi po dito na hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Mantakin mo mga kababayan o kapatid na diabetong, no? Maging sa Biblia po pala, sinira niya ang Sabat. O kapag sinira, ano yan? Sinira niya Itong Sabat po, ito po ay batas ng Diyos para sa mga Hudyo. Ay sinira po ni Kristo yan. Sinira niya. Sa makatwid, dahil kanyang sinira ito, abay sinuway niya ang utos ng Diyos ayon po sa Biblia, parang ganun po. Ngunit sa maluwalhating Quran, wala po siyang sinirang utos. Maliwanag po yan. Alam niyo kapatid, kapag usapan natin yung tinatawag na pagsira o paglabag sa utos ng Diyos, no? Kapag nilabag mo, brother Diabetong, ang utos ng Diyos, ito ay isang kasalanan. Yan po ang pananaw ng Biblia o definition ng Biblia sa paglabag po sa utos ng Diyos.
Kapag labagin mo ang utos ng Diyos, yan po ay isang kasalanan. Yan po ay mababasa natin sa unang Juan 3, ang talata ay 4, ganito ang sabi. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yung po palang kasalanan, ito yung pagsira, pagsuway, hindi pagsunod, no, sa kautusan. Sin is transgression of God's law. Yun po ang kanyang English. Si Kristo, ayon sa Biblia, sinuway niya, sinira niya ang pangingilin sa araw ng Sabat. Bising-busy siya sa araw ng Sabat, no? Sinira niya ayon sa nababasa po natin. Kaya nga po, minsan nakapagtataka, bakit po bising-busy ito mga Sabadista sa pangingilin sa araw ng Sabat, na kung saan si Kristo naman, siya ay hindi pala nangingilin, no? Siya pala ay iniiwasan na niya, no, ang pangingilin. Sinira pa nga, kapatid, kapag sinira, abay hindi na. Hindi nagustuhan. Hindi talagang wala na. Sinuway niya. Wala na talagang kaya nga po, nung ako dati ako Sabadista, mga kapatid, po. At iniwan ko ito sapagkat nalalaman ko na ito palang Sabat na ito, talaga palang hindi ito para sa mga Pilipino. Itong pangingilin sa araw ng Sabat. Hindi yan para sa mga Pilipino. Yan ay para lamang sa mga Hudyo. Yes, sa mga Hudyo. Tapos pagdating ni Kristo, pinawalang na niya, no, sinira pa. So, kapag ikay hindi Hudyo, abay, huwag kang mangilin sapagkat ang pangingilin sa araw ng Sabat, ito po'y napakahirap gawin. Kahit yung pagluluto, bawal yan no? Mantakin mo lang, mga kapatid. Tapos ang penalty dyan ay papatayin ka kapag ikay lumabag sa pangingilin sa araw ng Sabat. Anyway, mahabang diskusyon po yan. Yun po ang aking kasagutan doon po sa nagtanong, sa tanong na kung si Kristo daw ba ay sumuway sa Allah. Ang aking kasagutan, hindi po siya sumuway sa Allah ayon sa maluwalhating Quran. Okay. Mula po kay Texter 0909-855-6510. Kapag meron ka mga additional hafiz, pwede mong i-add. May mga karagdagan ka na mga talata na nais mong idagdag doon sa kasagutan natin, pwede mong idadagdag yan. Ito yung natin. Sabi niya, tanong mula kay Genesis. Sino itong si Genesis na ito, brother? Sabi niya, kung may Diyos, bakit pinapahintulutan niya na may mga taong sagad sa kahirapan? Grabe kahit sa mga Muslim o non-Muslim. At bakit meron mga taong sobra-sobra naman ang yaman, ngunit naglulustay lamang ng pera? Bakit pinahintulutan ito ng Diyos kung mabuti siya? Sabi may favoritism ba ang Diyos? At kung ang pagiging mahirap naman ng tao ay nakatakda na, bakit pa kailangan siya magdasal kung hindi rin naman pala siya yayaman? Para saan pa ang pagdarasal? Napaka-dami ng kanyang katanungan, no? Iisa-isay natin ang kanyang katanungan sapagkat medyo complicated po ito. Unahin natin, Brother Daibetong, dito sa tanong niya na sabi niya ay bakit daw may mga bakit pinapahintulutan ng Diyos na may taong sagad ang kahirapan, maging Muslim o non-Muslim, at bakit may mga tao naman na sobra-sobra ang kanilang yaman. Yan. Diyan muna tayo mag-focus. So, ang ating kasagutan kung bakit may mga taong mayaman at may mga taong pobre, sapagkat ito po ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Meron po talagang tao na ginagawa niyang mayaman, meron din pong taong ginagawa niyang pobre. Yan. Basahin natin sa chapter 17. Simula natin sa chapter, sa verse 20 tayo. Sheikh Nobel, no? Verse 20 sa kanyang Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. 20. Yan.
كلا نمد هؤلاء. Pakiulit, Sheikh. Yan, sige. بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Okay. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, unahin natin sa 20. Yan. Sa bawat isa, sa inyo at sa kanila, kami ang nagkaloob ng biyaya mula sa kasaganaan ng inyong Panginoon. Ayan, kita mo brother, sa bawat isa sa kanila, sabi ng Allah, sa inyo at sa kanila, siya daw ang nagkaloob ng kasaganaan. Yung kayamanan galing sa Allah yun. So, lalaktawan natin yung talata, punta tayo sa 21. Nabasa mo yung 21, Sheikh Nobel, no? Yan, 21. Meron din siyang ginagawang mga pobre na mga tao. Yan, sige, ikro. Iyong malasin kung paano namin pinahalagaan ang isa ng higit sa iba sa mundong ito at katotohanan ang gantimpalas sa kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga sumasampalatay at higit na mahalaga. Yan. Iyong malasin, tingnan mo daw, sabi ng Allah, kung paano namin pinahalagaan ang isa ng higit sa iba. So, meron talagang napapaboran at meron ding hindi. Ibig sabihin yung mga mahirap, no? So, ang Allah mismo ang nagsabi. Ngunit, sabi niya, huwag kang mag-aalala sapagkat ang kabilang buhay, ito'y higit na mainam. Higit na mahalaga kaysa dito. Ayan. So, ano ang dapat natin gagawin? Ito, susunod natin ang 22. Pakibasa, Sheikh Novel sa verse 22. Ikra. بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Sa kanyang pinakamalapit ng kahulugan. Huwag kang magtambal ng mga ibang Diyos, tangi pa kay Allah, Yan. o tao. Ang talatang ito ay ipinatungkol okay na. kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang sabi dyan, magkasunod lang yan, brother, no? Magkasunod. Yung sunod niya na talata, huwag kang magtambal. Yun lang, no? Kasi yan ay kagustuhan ng Allah na may mga taong mahirap, may mga taong mayaman, no? Yan ay kaloob ng Allah. Ang mahalaga dito, huwag kang magtambal. Pangatlong talata na binasa natin, huwag kang magtambal ng anumang Diyos maliban sa Kanya. Dahil kahit mahirap ka sa mundong ito, kung ang tanging sinasamba mong Diyos ay si Allah, no, inshallah sa kabilang buhay, hindi ka naman maging mahirap doon, Brother Davidon. Maging mayaman ka rin doon, di po ba? Basta huwag ka lang magtambal. Yan. Yung kanyang pangalawang katanungan, sabi niya, bakit pinahintulutan ng Diyos ito kung mabuti siya? Aba, parang kino-question niya, Brother Sheikh Nobel, ang dakilang tagapaglikha, no? Sabi niya, bakit pinapahintulutan ng Diyos ito kung siya'y mabuti? Lumalabas niyan, Brother Sheikh Nobel, na kino-question niya ang dakilang tagapaglikha. Kino-question niya ang Allah sa kanyang mga ginagawa. At hindi po tama yun, no? Hindi po tama na questionin natin ang Allah. Bawal po na questionin natin siya. In fact, dapat tayo pa ang dapat na questionin ng dakilang tagapaglikha. Tingnan mo, sa chapter 21, ang talata po ay 23, sabi niya, Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya, Allah, ay hindi maaaring tanungin sa kanyang ginagawa, samantalang sila ang mga nilikha ang tatanungin. Ayun, ang liwanag, no? Hindi maaring tanungin. Kaya itong question ng ating kababayang nagtanong, sabi niya, bakit pinahintulutan ng Diyos ito kung siya'y mabuti? Kinu-question mo na ang Allah doon, kapatid. No, hindi mo pwedeng questionin ang dakilang tagapaglikha sa kanyang mga ginagawa. Dapat pa nga ikaw ang kanyang ko-questionin. Di ka sumasamba sa kanya. Sumasamba sa kanya, sumasamba ka ba sa kanya o hindi? Yan. Ikaw ang dapat niyang ko-questionin. O, dadakuan natin yung sunod niyang katanungan. Sabi niya, may favoritism ba ang Diyos? Opo, ang sagot ko, meron. Yan ang aking kasagutan. At ang paborito ng dakilang tagapaglikha, yung taong tunay na may takot sa kanya. Yun ang kanyang paborito. Tingnan nyo, chapter 49, ang talata ay 1:3, no? 13, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O sangkatauhan. O sangkatauhan, aming nilikha kayo mula sa isang pares ng lalaki at babae, at aming ginagawa kayo Ginawa lang. sa maraming bansa, pamayanan at mga tribo upang magkakilala ninyo ang isa't isa. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo, paningin ni Allah, sa paningin ni Allah ay yaon sumasampalataya na may takwa, katangian ng isang tunay na mananampalataya na may pag-alaala at pagkatakot kay Allah. Yan, okay. So, sabi niya, inna akramakum indallahi atqakum, sabi niya. Yun ang kanyang paborito. Sino yung may pinakamataas ang kanyang takot sa Allah? Kahit naman sa atin, di ba kapatid? Ngunit, kapag usapan natin ang paglalapat po ng hustisya, abay wala na pong pabor-pabor dyan. Wala na po. Baka po maisip ninyo sa mga puntong yan ay meron pang paborito ang dakilang tagapaglikha, no? Kapag sa paglalapat po ng hustisya, kapag hustisya po ang pag-uusapan, no? Wala na pong pabor-pabor dyan. Wala nang favoritism po dyan. No po? Wala na po yan. Maging kahit na ito ay kontra sa iyong sarili, no? Kahit na sa iyong mga magulang mismo, tatamaan, kamag-anak, wala na pong paborito-paborito kapag kahustisya ang pag-usapan. Ito po ang sinabi sa chapter 4, ang talata ay 135, Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Yun. Yan. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag sa katarungan bilang mga saksi kay Allah, kahimat ito ay maging laban sa inyong sarili, o sa inyong magulang, o sa inyong kamag-anak. Yan. Wala nang dyan, no? Kapag hustisya, walang paborito-paborito. Kapag hustisya o katarungan ang pag-uusapan, wala nang paborito-paborito dyan. Ano po? At ang sabi niya, dagdag na sinabi niya, mga kapatid, sabi niya,
Bakit pa kailangan ang magdasal kung hindi rin pala yayaman? Ito pong ating pagdarasal, hindi po para yayaman tayo. Tandaan niyo po yan. Sabi nga ng propeta sa kanyang hadis ay, as-salatu miftahul jannah. Prayer is the key to paradise. Yung ating pagdarasal, ito ay susi sa paraiso. Hindi po natin kailangan magdasal para magyaman. Magdasal po tayo para tayo makapasok sa paraiso, mga kapatid. Yan po ay ating obligasyon. Yan po ay ating nararapat na gawain sa ating dakilang tagapaglikha, sa lumikha po sa atin. Hindi po para yayaman, kundi upang tayo ay magkamit ng kaligtasan, upang tayo po ay makapasok sa kanyang paraiso. Kailangan po natin magdasal bilang pagsunod sa kanyang utos. Kapag ikay makapasok sa paraiso, mayaman ka na doon. Wala namang mahirap doon. No? Pero kung yun ang after mo, na magdasal upang magyaman ka, abay, naiba po ang niyat mo, kapatid. At delikado yun. Innamal amalu binniyat. Your action is judged according to your intention. So, ang lahat ng ito ay kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Yung pagyaman ng isang tao, ito ay kanyang kagustuhan. Yung kahirapan mo, kagustuhan niya rin po yan. Ano po? Tinakda niya na mangyari sa buhay mo. So, kailangan mo lang ay, kung ikay binigyan ng kayamanan, dapat ikay magpasalamat. Kapag ikay mahirap, magsabar ka. Sapagkat yan ang kaloob ng dakilang tagapaglikha sa iyo. Ngayon, sa iyo, kapatid, bilang isang atheist, yung bang hindi naniniwala na may Diyos. May tao po kasi talaga na hindi naniniwala na may Diyos. At itong nagtanong, ito ay ipinakilala na atheist. Siya ay wala siyang Diyos. Tama ba? Atheist, walang Diyos. Walang kinikilalang Diyos. Yun po ang kanyang prinsipyo. Wala siyang Diyos. Huwag po sanang masaktan ng ating kababayang ito na nagsabi na o hindi naniwala na may Diyos. Sapagkat meron pong sinasabi ang Biblia tungkol po sa mga taong nagsasabi na walang Diyos. May sinasabi po ang Biblia dyan, Brother Bebetong. Ang Biblia mismo may sinasabi tungkol doon sa mga taong nagsasabi na walang Diyos. Walang Diyos. Ano po ang sabi ng Biblia doon po sa mga tao na nagsasabi na wala raw Diyos? Ano daw ba ang sabi? Ito ang sabi ng Biblia doon sa mga taong nagsasabi na walang Diyos. Ito po ay mabasa natin sa chapter 53 po yan ng aklat ng Salmo. Ito po yung mga taong walang Diyos. At ang sabi po ng Biblia, sila raw ay ganito. Basahin ko po muna sa Bisaya. Maganda kasi ang pagkakasabi sa Bisaya, Sheka Nobel. Yung mga taong walang Diyos. Ito sila, sabi sa Biblia, sabi ganito. Salmo 53, ang talata ay 1. Sabi ganito. Ang buang, sabi ganito. Buang talaga di ba? Basa talaga, buang. I-underline ko pa ngayon Sa Biblia, sabi niya, ang buang. Hala, ano ang buang? Sabi, dugtong natin. Ang buang niingon sa iyang kasing-kasing, walay Diyos. Tagalogin ko kasi Bisaya yan Ulitin ko. Ang buang niingon sa iyang kasing-kasing, walay Diyos. Tagalog. Ang baliw nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Baliw ang Biblia nagsabi doon Biblia nagsabi niyan. Sabi dito sa Bibliang Bisaya, yun daw pong buang, baliw, nagsasabi, walang Diyos. Walang Diyos. Di ba yung nagtanong sa atin, wala raw Diyos yun? Yung nagtanong, wala raw Diyos yan, di ba? Hindi ko, Biblia nagsabi na Bisaya yan. Dakuan natin yung Ilonggo na Biblia. Baka dito hindi buang ang pagkakasabi dito
Sapagkat yun, Bisayang Biblia yun eh. Puntahan natin mga kababayan ang Ilonggo. Ilonggo tayo, Sheikh Nobel. Makaintindi ka rin ng Ilonggo, Sheikh Nobel? Bisaya, naintindihan mo yung Bisaya? Yung buwang, naintindihan mo yun? Sa Biblia yan, di ba? Biblia yan. Wala tayong wala tayong idinagdag, kundi tayo ay nagbabasa lamang, di po ba? Okay, sana yon. Salmo, ito. Okay, Bisaya naman tayo, Bisaya. Sa Bisaya na Biblia, Salmo pa rin yan. Bisaya o Ilonggo? Ilonggo pala. Bisaya yung kanina. Bisaya. Dito, Ilonggo tayo, Ilonggo. Sa parihong talata at kabanata, 53. Ayan, ito. Bisaya, sabi ganito. Salmo 53 verse 1, sabi ganito. Baka gusto mo mag-volunteer, Sheikh Nobel? Ha? Ako na lang. Baka gusto? Ako na lang. Okay, ako na lang. Okay na. Ang buang-buang! Oy! Ano buwang? Biblia ang nagsabi. Sabi niya. Tama, buwang-buwang. Dito, klarong-klaro. Yung isang buang lang yun, di ba? Isang buang. Dito, dalawa talaga pinagdugtong. Sabi niya, ang buang-buang! Nagasiling sa iyat tagipusoon, wala sing Diyos! Tingnan mo, nakasabi tuloy yung ating hapis ng Subhanallah. Hindi po ako nagsabi nun, kapatid. Ang Biblia po ang nagsabi, sabi doon sa Bisaya, ang buang nag-ingong sa iyang kasing-kasing, walay Diyos. Ito sa Ilonggo. Ang buang-buang nagasiling sa iyat tagipusoon, wala sing Diyos. Tagalogin natin. Ang baliw nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yun pala ang prinsipyo ng mga baliw. Prinsipyo ng mga buang na tao, walang Diyos. Yan daw po ang prinsipyo ng mga buang ayon sa Biblia. Ang prinsipyo nila, walang Diyos. Aba. Ibig sabihin, kasali pala yun. Teka muna, ang nagsabi po niyan ay Biblia at hindi po kami. Nagbabasa lang po kami ng mga nakasulat. Ano po? So, upang ang isang tao ay hindi magiging buang, dapat siya'y maniniwala na merong Diyos. Diba ba? Dapat maniwala ka na may Diyos para hindi ka maging buang. Dapat paniwalaan mo ang tunay na Diyos, no? Para hindi ka buang o baliw. Katulad halimbawa ng mga ulul albab. Yung mga ulul albab or mga taong hindi baliw sapagkat men of understanding yun. No? Sila'y naniwala na may Diyos. Basahin nga natin yung verse tungkol sa ulul albab sa chapter 39. Ang talata ay 18. Ito yung mga taong may Diyos yan eh. May pangunawa, di ba? Hindi sila baliw. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Sila nakikinig sa salita, mabubuting payo, la ilaha illa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba, maliban kayo Allah. At sumusunod sa pinakamainam dito, tulad na pagsamba lamang kayo Allah at pag-iwas sa tawhid. Mga Diyos-Diyosan, sila ang mga pinatnubayan ni Allah at sila ang mga tao na may pangunawa. ayan, mga tao na may pangunawa talaga ito mga ulul albab. Kaya itong mga estudyante ko na mga ulul albab, may pangunawa, ano po, meron silang kinikilalang Diyos. At sino yan? Yan ay walang iba kundi si Allah. Siya ang dapat nating kilalaning Diyos. Yung iba dyan, meron ng Diyos na kinikilala,
Pero mali naman, Brother Diabeto. Ang masaklap po niyan, no? Nagkaroon ka nga ng Diyos na sinasamba, nagkaroon ka nga ng Diyos na kinikilala, pero hindi naman tunay na Diyos. Kaya po, upang makasiguro, tayo ay magkakaroon ng tunay na Diyos. Hindi lamang basta Diyos, kundi tunay na Diyos ang ating maidadagdag ka, Brother Sheikha Nobel. Kailangan magkakaroon tayo ng pagkilala sa tunay at nag-iisang Diyos. At yan po ay walang iba kundi si Allah. Maring itatanong pa ng ating mga kababayan, paano ako maniwala na may Diyos, hindi ko naman nakikita. Di ba? Minsan kasi sa pagkapiloso po ng isang tao, nagiging bobo na rin siya. Hindi ibig sabihin na sobrang piloso po ng isang tao ay napakatalino na nito. Minsan po, madalas pa nga, sa pagiging piloso po mo, ay nagiging bobo ka na. Katulad halimbawa ng prinsipyo na bakit ako maniniwala ng Diyos? Wala naman akong nakikitang Diyos. Di ko naman siya nakikita. Di ba may mga ganyan, Brother Libo? May mga ganong tao na to see is to believe ang kanilang prinsipyo. Kung hindi nakikita, hindi niya paniniwalaan. Para ba ang sinasabi niya na kapag hindi mo nakikita, hindi na nag-exist? Para ba ang sinasabi mo na ang lahat ng nakikita, yun ay nag-exist? At ang hindi natin nakikita, hindi nag-exist yun. Porque ba hindi natin nakikita si Allah, ay hindi natin paniwalaan na merong Allah? Hindi mo ba alam na kahit na hindi natin nakikita si Allah, pero ipinakita niya sa atin ang kanyang pirma. Kahit hindi natin nakikita si Allah, pero ipinakita niya sa atin yung kanyang tanda. Katulad halimbawa ako, pipirma ka ng document, kahit sabihin pa na wala ako doon, pero nag-exist ako dahil nakikita mo yung aking mga tanda, yung aking mga sign, yung aking pirma. Yan din ang sabi ng Allah. Tingnan mo sa chapter 30, no, ang talata ay 23. Sinabi ng Allah, maging ang pagtulog mo, yan ay perma o tanda yan ng Allah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kabilang sa kanyang mga tanda ay inyong pagtulog sa gabi. Yun. At inyong paghahanap ng kanyang mga biyaya sa araw. Yun. Katotohanan naririto ang tanda sa mga tao na nakikinig sa mga tagubilin ni Allah. Sa mga taong nakikinig, sa mga taong nag-iisip. No? Sinabi ng Allah, yung pagtulog mo, yung paghahanap buhay mo, sabi niya, yan ay kabilang sa mga tanda ng dakilang tagapagligtas. Kabilang sa mga tanda na meron talagang Diyos. May Diyos talaga. Bakit? Sinabi niya yung pagtulog mo, abay, yan ay aya, tanda, signature, sign ng Allah. O, di ba nakikita natin ang pagtulog natin? Nakikita natin ang paghanap buhay natin? O, hindi. Kapag nakikita mo yan, yan ang mga evidence, proof, mga patunay na may Diyos talaga. May Diyos talaga, kapatid. Ngayon, sabihin mo, hindi mo nakikita ang Diyos kaya hindi ka niwala sa Diyos. Kasi parang sinasabi mo na hindi ka niwala na nag-exist ang pumirma ng dokumentong ito sapagkat hindi mo nakikita ang pumirma. Pero yung pumirma, yung perma niya, andun, nakita. Kababawan po yan, no? Kababawan. Hindi naman nag-exist siya kung wala yung perma na yun. Kung walang pumirma doon. Di po ba? Demonyo nga, may demonyo Yung pa kayang Diyos.
At saka hindi naman mag-exist yung isang salita kung wala talaga yung pinapatungkulan nito. Halimbawa na lang, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course, sa panahon ng Propeta, walang nagsasalita ng salitang eroplano. Di ba, Sheikh Nobel? Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang marinig na nagsasabi na eroplano, helicopter, machine gun, wala eh. Sapagkat sa kanyang kapanahunan, wala pang eroplano, walang helicopter, walang machine gun, wala yan. Wala. Kaya walang gumagamit ng salitang eroplano sapagkat hindi pa nag-exist yung salitang eroplano. My point is, hindi naman mag-exist yung salita na yun kung wala talaga yung pinapatungkulan ng salitang yaon. Sa palagay mo mag-exist si Brother Daibetong kung wala naman talaga si Daibetong. Brother Khalid Sanchez. Wala naman Khalid Sanchez, pero may Khalid Sanchez. Wala, hindi mag-exist yun. Diba? So, the fact na nandyan yung salitang Allah, ibig sabihin, nag-exist siya. Hindi mo man siya makita, ngunit, ang kanyang mga sign, ang kanyang proof, ang kanyang mga tanda, ay nakikita natin. Maging yung ating pagtulog, pati nga yung pag-ibig natin sa ating mga asawa, yan ay kabilang din sa tanda ng dakilang tagapaglikha. Di po ba? Yung ating pag-ibig, tingnan niyo sa chapter 30, Suratul Rum, dyan sa 21, pakibasa ko, Sheikh Novel. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sa kanyang pinakamalapit ng kahulugan. At kabilang sa kanyang mga tanda, Yun, tanda na naman. nanilikha niya para sa inyo ang inyong mga kabiyak Oo. o asawa mula sa inyong sarili upang inyong madama ang katahimikan sa kanila. At inilagay niya sa inyong puso ang pag-ibig Pag-ibig. at Yan. awa sa isa't isa. Yan. Katotohanan naririto ang tanda sa mga tao na may matiim na pagmumuni-muni. Yan. Kapag kayo nag-iisip talaga, malalaman mo na may Diyos pala talaga, Sheikh Nobel. Yung pagkakaroon natin ng kabiyak, no? At pagkatapos nilagyan ng pag-ibig at awa, yun ay mga tanda ng dakilang tagapaglikha, mga sign niya, mga signature niya. No? Yung pagkakaroon ng mga ganun. So nakikita natin ito. No? Nadarama natin ito. Yung pag-ibig, nararamdaman natin. The fact na naramdaman mo yung signature niya, nag-exist siya. Kaya yung isang tao nagsasabi na walang Diyos, ang sabi ng Biblia, sila ay buang. Sabi ng Biblia, yung mga taong walang Diyos, buang daw po yan. Hindi po ako ang nagsasabi. Totoo naman po, dahil yung mga buang, talaga namang wala silang kinikilalang Diyos. No? Diyan po namin kayo imbitahan mga kapatid, mga kababayan, mga Kristiyano, sa pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Diyan namin kayo iimbitahan. Nawa po ay magsilbing aral po sa atin, itong mga bagay na atin pong nalaman, no po, at maging gabay po natin para sa ikaliligtas ng ating kaluluwa dito po sa lupa hanggang sa kabilang buhay. Magpapasalamat ang magpapaalam na tayo, Brother Sheikh Nobel. Unahin mo na yung sarili mo. Magpaalam na tayo. Sige. Just say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito lang po magpaalam na po kami. Yes. Susunod po. Sa susunod na palantunan. Inshallah. Brother Daibetong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puro rahim yun, ha? Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Sabado.
Kaya sa ganito pa rin oras, alas 2 hanggang alas 3 po. Maraming salamat at wassalam. Oh, Brother Ligod. Bismillahirrahmanirrahim. Bago ko muna magpaalam, pahabol daw, sabi na nag-text sa akin. Yung kaibigan ko daw si Sheikh Abu sa Doha, Qatar, at saka si Mu'mina Omar, si Bailin Abad, si Rahima Uto, at saka si Salma Hasim, at saka yung katext ko ngayon na si Saddam Alugyuman. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan. Sa mga kababayan po natin, ako po ay humihingi ng kapatawaran kung sakaling may mga bagay po na narinig niyo sa amin na naging masakit po sa inyong pandinig. Sinisiguro ko po na ito ay amin po lamang binasa. Yung pong mga salita na medyo masakit po, hindi po yun galing sa akin. Hindi po yun galing sa amin, yun po ay binasa lamang po namin. Ako po ay humihingi ng kapatawaran kung sakaling kayo po ay nasaktan sa mga bagay na ito. At sa mga kapatid po natin na nag-text, yung mga tanong ninyo, ano po inshallah sa susunod na paluntunan, yan po ay ating bigyang pansin. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natala.